Maagang-maaga pa lang, ramdam na agad ang init sa kusina ng isang sikat at matagal ng restaurant sa bayan. Sa gitna ng ingay ng mga plato, tubig at makina, tahimik na nagtatrabaho si Emily. Isang simpleng babae na sanay ng magtiis. Maingat niyang inilalabas ang mga malilinis na pinggan mula sa dishwasher. Pinupunasan isa-isa at agad na pinapalitan ng mga maruruming plato na galing sa dining area. Paulit-ulit, walang pahinga, walang reklamo. Ang restaurant na yon ang isa sa pinakamatanda at pinakasikat sa lugar. Kaya para kay Emily, isang biyaya na ang matanggap doon bilang empleyado. Pero sa likod ng simpleng trabahong yon, may mabigat siyang dinadala. Habang inilalagay niya ang panibagong batch ng pinggan sa makina, napatingin siya sa kanyang relo. Malapit nang matapos ang kanyang shift. Kailangan na niyang sunduin ang anak niya. 1 taon nang nakalipas mula nang maghiwalay sila ng ama ng kanyang anak. Isang lalaking pinakasalan niya, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa sakit. Noong kabataan niya, may minahal sa Emily, si Walter. Pero bago pa man dumating ang prom night nila, nalaman niyang may iba itong babae. Iniwan siya. At dahil sa galit at hinanakit, agad siyang nagpakasal kay Ken pagkatapos nilang makapagtapos. Pero ang pagmamadaling desisyon, naging kapalit ng habang buhay na pagsisisi. Si Ken, isang lalaking kontrolado ang lahat. Hindi ka na magtatrabaho. Hindi mo na kailangan mag-aral. Ako naman ang bahala sa'yo. Malamig ang boses na sabi ni Ken noon. 6 na taon ang lumipas at sa wakas nabiyayaan si Emily ng anak, ang matagal niyang pinangarap. Ngayon, nagtatrabaho siya sa restaurant, hindi para sa sarili, kundi para sa anak niya. Pinipili niya ang oras na kaya niyang pagsabayin ang trabaho at ang pagiging ina. At kahit papaano, naging masaya sila. Pero unti-unti, nabuwag ang pamilyang akala niya ay matibay. May iba na akong mahal. Walang emosyon na sabi ni Ken. 2 taon na kami at buntis na siya. Maghiwalay na tayo. Parang isang kutsilyong dahan-dahang sumaksak yon sa puso ni Emily. Hindi na kayo pwedeng tumira dito ng anak mo. Dito natitira ang bago kong asawa. Maghanap ka na lang ng malilipatan. Tutulungan na lang kita sa pera. Magsusustento na lang ako. Tahimik lang si Emily. Walang iyak. Walang sigaw. Sige, okay lang. Mahina pero matatag. Buti na lang, sinabi mo pa sa akin. Sa tabi nila, nakikinig ang kanyang biyanan. Huwag kang mag-alala, Emily. Tutulungan kita kay Tommy. Tumango lang si Emily. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Nakalipat siya sa isang maliit at murang apartment malapit lang sa restaurant. Hindi man ito maganda, sapat na para sa kanya at sa kanyang anak. Pero hindi doon natapos ang problema niya. Sa katabing unit, nakatira si Aling Ason at ang anak nitong si Stephen. Isang lalaking kilalang lasenggo at walang respeto. Oh, ikaw palang bagong tenant ni Mama. Bastos na tono na sabi ni Stephen. Ako si Stephen. Ikaw ba, babe? Emily po, pasensya na nagmamadali ako, naiilang niyang sabi. Anong nagmamadali? Maubos bang oras mo? Mapilit na sabi nito. Halika muna para magkakilala tayo ng maayos. Biglang nagbago ang tono ng lalaki. Kung gusto mong manatili dito, sumunod ka. Nananakot pang sabi ni Stephen. Hinablot nito ang braso ni Emily. Pinilit siyang hilahin papasok. Pero hindi nagpatalo sa Emily. Hinawakan niyang susi sa kamay niya at ginamit itong sandata. 1, 2, 3, napabitaw si Stephen. Hayop ka! Ano na namang ginagawa mo? Galit na sigaw ng nanay nito na si Aling Ason. Hinampas niya ang anak gamit ang walis. Wala ka nang ginawa kundi guluhin ang mga umuupa dito. Hindi na tuloy tumatagal ang mga tenant. Siya naman ang nauna. Tumahimik ka. Walang pakialam na sabi ni Aling Ason. Lumapit siya kay Emily. Pasensya ka na, iha. Tanga lang yan. Bastos pero duwag. Hindi ka alis dito. Ako na ang bahala sa kanya.
Tumango si Emily. Wala naman siyang ibang mapupuntahan. Sabihin niyo sa kanya, hindi na siya makakaulit. Matapang na sabi ni Emily. At mula noon, unti-unting tumahimik si Stephen. Kalaunan, natuloy ang hiwalayan ni na Ken at Emily. Tinulungan pa siya nito sa paglipat. Pero doon na rin natapos ang lahat. Hindi na siya tinulungan, hindi na siya tinawagan, at higit sa lahat, hindi na nito pinansin ang sariling anak. Pero hindi lang sa bahay ang problema ni Emily. Mas mabigat pa ang laban niya sa trabaho. Ang supervisor niyang si Donna. Maganda pero masama ang ugali. Selosa, mahigpit at mapangmata. Emily, mahalaga sa akin ang loyalty. Naintindihan mo ba? Matalimang tinig na sabi ni Donna. Opo, mahinang sagot ni Emily. Kapag may nakita kang kakaiba, isumbong mo agad sa akin. Utos pa ni Donna. Parang ginagawa niyo naman akong spy, naguguluhang sabi ni Emily. Napangisi si Donna. Huwag kang mag-alala. Para ka lang gamit sa kanila. Parang furniture. Hindi ka nila papansinin. Tahimik na lang si Emily. Natuto na siyang umiwas sa gulo. Pero kahit ganon, hindi siya kailanman nagsumbong sa mga kasamahan niya. Isang buong taon niyang tiniis ang pangungulit at pangmamaliit ni Donna. Madalas, bigla itong papasok. Sisilipin ang trabaho niya at hahanapan ng mali. Hindi pa malinis yan ulitin mo. Kung minsan, gumagawa pa ito ng bagong rules on the spot. Pero kahit ganon, hindi nagreklamo si Emily. Dahil sapat ang kinikita niya para buhayin ang sarili. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang anak niyang si Tommy. Sa bawat patak ng pawis, sa bawat sakit na tinatago, isang ina ang patuloy na lumalaban. Araw-araw, pagkatapos ng mahabang oras ng trabaho sa restaurant, isang bagay lang ang laman ng isip ni Emily, ang sunduin ang kanyang anak. Pagdating niya sa daycare, nandoon na si Tommy. Nakabihis na, naglalakad-lakad malapit sa gate, kasama ang guard. Tommy, halika na, uwi na tayo. Dadaan muna tayo sa bakery, may oras pa naman, masayang sabi ni Emily. Talaga po, Mama? Grabe, buong araw ako nagkikrave ng cheesecake. Excited na sabi ng bata. Napangiti sa Emily habang pinagmamasdan ng anak. Sa simpleng saya nito, parang nawawala ang lahat ng pagod niya. Ma, kailangan ko pala ng suit, saka tie, bow tie at white na polo para sa New Year performance namin. Dire-diretsyong sabi ng bata. Magsisimula na daw yung practice, sabi ni teacher. Natatawang sumagot si Emily. Salamat sa advance notice anak ha. Hinalikan niya sa pisngi si Tommy. Bibilhan kita ng suit, ikaw ang pinakagwapong gentleman doon. Mama, sobra ka naman. Nahihiyang sabi nito. Pero may special instructor daw kami, champion dancer. Habang naglalakad sila, napatingin si Emily sa kanyang cellphone. Daang mensahe na ang nasa group chat ng mga magulang. Mga paalala, mga requirements, mga gastos. Kinabukasan ay day off niya. May birthday party pa si Tommy na pupuntahan. Plano niyang gamitin ang oras para bumili ng costume. Pero nang makita niya ang presyo ng mga bagong damit, napahinto siya. 1 linggo pa bago ang sweldo. Kulang ang pera niya. Hanggang sa mayroon siyang naalala. Isang maliit na tiyangge malapit lang sa kanila. Doon, nakakita siya ng isang matandang babae na nagbebenta ng mga damit. At doon niya nakita ang isang suit. Hindi ito mamahalin pero maayos. Simple pero elegante. Magkano po ito? Kailangan ko po para sa anak ko. Mayroon siyang performance. Ibibigay ko sa'yo ng mura, iha. Halos bago pa yan. 2 beses lang nagamit ng apo ko. Sayang kung hindi naman mapapakinabangan. Walang pagdadalamang isip, binili ni Emily ang suit. Pagkatapos, dumaan pa siya sa mall para bumili ng polo at necktie. Kinagabihan, pag-uwi nila, tulog na si Tommy. Habang nakaupo sa kama, sinuri ni Emily ang suit. Baka kailangan pang ipa-dry clean. Inilagay niya ang kamay sa bulsa ng coat. At may nahawakan siyang kakaiba. Makapal, nakatupi. Isang litrato. Isang magandang dalaga.
Yakap-yakap ang isang binata. Masaya at parang walang problema sa mundo. At sa isang iglap, parang may kuryente sa buong katawan ni Emily. Pamilyar ang litrato. Pero iba ang lalaking kasama sa alaala niya. Parang nag-flashback sa kanya ang lahat. Noong grade 1, katabi niya sa upuan si Walter. Isang seryoso pero gwapong bata. Ulila sa magulang, pinalaki ng lola. Dahil nawala ang mga magulang nito sa isang aksidente. Magkatabi rin ang bahay nila, kaya sabay silang umuuwi araw-araw. Si Walter ang nagdadala ng kanyang bag at siya rin ang nagtatanggol sa kanya sa mga bully. Gustong-gusto si Walter ng mama ni Emily noon. Mabait yung batang yan, alagaan mo yan anak. Hanggang sa tumanda sila, kitang-kita ng lahat, sila na. Para bang itinadhana, may mga pangarap sila, magkasama hanggang sa hinaharap. Pero isang araw, "Hoy, ikaw? Halika dito!" Mapanlait na sabi ng kaklase niyang si Helen. Si Helen ang reyna ng school. Mayaman, laging nakasasakyan at mayroon pang driver. "Tingnan mo to!" Isang litrato. "Masayang si Walter kasama ako." Sa litrato, nakaupo si Walter kasama si Helen. Yakap-yakap siya. Hindi makapaniwala si Emily. Tumakbo siya papunta sa classroom. "Ilayo niyo ako sa kanya." Sa harap ng lahat, tinanggihan niya si Walter. Kahit na nagpaliwanag ito, kahit na nagmakaawa. "Wala yun, Emily, maniwala ka sa akin." Desperadong sabi ni Walter. Hindi na siya nakinig, nasaktan siya, at pinili niyang lumayo. Dumating pa ang mas mabigat na pagsubok. Nagkasakit ang mama niya ng cancer. Nawala na sa isip niya ang lahat, pati na si Walter. At nang makita niyang si Walter ay dumalo sa prom kasama si Helen, tuluyan na siyang naniwala. Hanggang sa pumasok si Ken sa buhay niya. At doon nagsimula ang maling desisyon. Hindi nagtagal, pumanaw ang kanyang ina. At ang tinitirhan nila, nawala rin. Kaya nang mag-propose si Ken, tinanggap niya agad. At ngayon, hawak ni Emily ang litrato. Parehong babae, parehong pose. Pero ibang lalaki. Ibig sabihin, peke? Niloko lang ako? May taong sinadyang paghiwalayin sila. Kahit lumipas ang maraming taon, bumalik ang sakit. Puno ng panghihinayang, hindi halos nakatulog si Emily ng gabing yon. Kinabukasan, halos hindi mapakali si Emily. Maaga pa lang, hawak niya na ang kamay ni Tommy habang nagmamadali papunta sa Tiangge. Isang pag-asa ang nasa puso niya na makita muli ang matandang babaeng nagbenta ng suit. Ate, kilala niyo po ba yung matandang babae kahapon? Yung may kulay abo na scarf, nagbebenta ng suit? Nag-aalalang sabi ni Emily. Tiningnan siya ng tendera at may halong pagdududa. Si Aling Marta ba? Bakit mo hinahanap? Hindi naman ho ako magrereklamo. May naiwan lang pong gamit sa bulsa ng binili ko. Baka po gustong kunin ng may-ari. Napabuntong hininga ang tendera. Nako, huwag ka umasa ngayon. Hindi babalik si Aling Marta ng 1 linggo. Bahagyang bumigat ang pakiramdam ni Emily. Mabait yung matanda, pero napakahirap ng buhay. Mahinang katawan tapos ang apo niya hindi na makalakad. Parang may kumurot sa puso ni Emily. Pwede po bang malaman kung saan siya nakatira? Mahalaga lang po talaga. Ay nako, ang kulit mo naman. Hindi ko alam ang eksaktong address. Pero ituro ko sa'yo kung paano pumunta doon. Dire-diretsong sabi ng tendera. At doon nagsimula ang muling pagbukas ng isang nakaraan na matagal nang tinakasan ni Emily. Kinabukasan, mas maaga niyang hinatid si Tommy sa daycare. May ilang oras pa siya bago ang trabaho. Sinundan niya ang direksyon hanggang sa makarating siya sa isang lugar na tila pamilyar. Ang bahay ni Walter. Napahinto siya kasabay ng panlalamig ng mga kamay. Pero hindi siya umatras. Matagal niyang pinindot ang intercom. Lola, naiwan mo bang susi mo? Boses yon ng lalaki. Huminga ng malalim si Emily bago sumagot. Walter, ako to, si Emily. Papasukin mo ako, please? Agad siyang umakyat sa 2nd floor at doon nakita niya si Walter. Nasa wheelchair. Hi!
pasok ka. Parang walang nangyari. Parang walang nasirang taon. May nakita akong litrato sa suit na binili ko sa lola mo. Napangiti si Walter ng bahagya. Sabi ko na sa'yo noon, edited lang yun. Napabuntong hininga si Emily. Pasensya na, bigla akong pumunta. Ayos lang. Halos wala nang bumibisita dito. Umalis si Lola kanina, bibili daw ng gatas. Buti na lang naghintay ka. Tahimik sandali hanggang sa naglakas loob si Emily. Anong nangyari sa'yo? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Walter pero may lungkot sa mga mata niya. Matagal na yon, galit ako noon sobra. Kaya pinakasalan ko si Helen. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Emily. Tinulungan ako ng tatay niya. Nakapag-aral ako. Nagbukas kami ng restaurant. Naging chef ako. Mahilig ka talagang magluto noon pa. Nakangiti niyang sabi. Wala pa rin tatalo sa scrambled eggs mo. Huwag kang ang OA. Sandaling gumaan ang hangin pero saglit lang. Wala kaming anak. Tahimik lang ang buhay namin. Hanggang sa nagbago si Helen. Naging palainom. Lasing kung magmaneho. At isang gabi, sinundo niya ako sa restaurant pagkatapos ay bumangga kami. Walang nangyari kay Helen. Pero ako, nabalian ng spine. At doon nagbago ang lahat. Hindi na ako makalakad. Diyos ko, wala bang ibang paraan? Napahawak sa bibig si Emily. May operasyon pero ang mahal at walang kasiguraduhan. Tahimik na nakinig si Emily. Hindi ba siya tumulong? Hindi ko siya sinisi. Isang buntong hininga. Pagkalipas ng 6 na buwan, iniwan ako ni Helen. Parang tinapos ang kwento sa isang iglap. Iniwan ka? Nasasaktang tanong ni Emily. Sabi niya, ayaw niya ng pilay. Gusto niya ng annulment. Kaya pumayag ako. Napangiti ng mapait si Walter. At ngayon, ako at si Lola, kami na lang magkasama. Hindi pala kami Romeo and Juliet. Napangiti si Emily kahit masakit sa puso. Ikaw naman, kumusta ka? Nagkwentuhan sila, parang bumalik sa dati. Pero napatingin si Emily sa oras. Late na ako. Pasensya na magagalit si boss. Bago siya umalis, nagsalita pa siya ulit. Babalik ako. Ngumiti si Walter habang pinapanood siyang umalis. Sa ibaba, ikaw pala. Nakangiting sabi ni Aling Marta. Nahanap mo na kami. Opo, may nagturo lang pero nahulaan ko rin. Nag-usap sila. Wala na po bang ibang paraan? Seryosong tanong ni Emily. Kailangan ng operasyon, pero kung wala naman kaming pera, ito lang ang bahay namin. At kung ibebenta, saan naman kami pupunta? Tahimik si Emily. Pwede pa po ba akong bumisita? Maingat niyang tanong. Napangiti si Aling Marta. Bakit naman ang hindi? Masaya kung may kausap ang apo ko. Isama mo pa ang anak mo. Tumango si Emily. Hindi ko na siya iiwan ulit. Matatag niyang sabi. Nagulat siya sa sarili niyang sinabi. Pero totoo yon. Mula sa araw na yon, araw-araw pagkatapos ihatid si Tommy, dumadaan siya kay Walter. Binigyan pa siya ng susi ng bahay. Unti-unti, nagbago si Walter. Buling bumalik ang sigla. Nagsisimula siyang bumangon. Magluto kahit simpleng pagkain lang. At si Aling Martha, tahimik na natutuwa. Tuwing weekend, isinasama ni Emily si Tommy. Mabilis itong nakasanayan. Nagluluto sila ng cupcake kasama si Lola at naglalaro ng chess kasama si Walter. At sa gilid, tahimik na nakatingin si Emily. Ito sana ang buhay niya. Ito sana ang pamilya niya. Kung hindi lang siya nagkamali nung kabataan nila, mabilis na lumipas ang mga araw. Habang unti-unting binubuo ni Emily ang bago nilang buhay ni Tommy, unti-unti ring nasasanay ang bata sa bago nilang routine. Masayang-masaya si Tommy sa paghahanda para sa dance presentation nila sa daycare. Araw-araw, excited itong ikwento ang mga steps na natututunan niya. Mama, kabisado ko na po yung sayaw namin. Tingnan mo, ganito yung ikot tapos may baw pa. Masiglang sabi ni Tommy.
Ang galing naman ng baby ko. Sige nga, pakita mo ulit. Nakangiting sabi ni Emily. Sa mga sandaling yon, parang normal ulit ang buhay. Parang walang problema, parang walang sakit na iniwan ang nakaraan. Pero gaya ng maraming sugat na hindi pa lubusang naghihilom, may mga bagay talagang biglang bumabalik. At isang araw, biglang muling nagpakita sa buhay ni Emily ang lalaking ayaw na sana niyang makita pa. Si Ken, ang dati niyang asawa. Una, kinausap muna nito ang landlady ni Emily. Nagtanong ng nagtanong. At pagkatapos parang may karapatan pa rin itong magdemand. Sabihin mo nga sa akin, mayabang at mapanumbat ang tono nito. Saan mo dinadalang anak natin tuwing weekend? Wala na nga siyang matinong bahay tapos kung saan-saan mo pa isinasama habang abala ka sa mga lalaki mo. Napakunot noo si Emily. Parang gusto niyang mandiri sa kapal ng mukha ng dating asawa. May iba raw akong lalaki? At bakit parang bigla kang may pakialam? Pigil ang galit na tanong niya kay Ken. Bakit? Hindi ba dapat? Kailangan pa ba kitang paalalahanan na 2 taon mo akong niloko habang may ibang babae ka? Habang kasal pa tayo? Agad na ipinagtanggol ni Ken ang bagong kinakasama nito. Kasalanan mo rin naman. Hindi mo ako minahal. Si Carla, marunong magpahalaga sa relasyon. Napailing si Emily. Hindi siya makapaniwalang may lakas pa ng loob si Ken na siya pa ang sisihin. Talaga? Ngayon ako pang may kasalanan. 6 na buwan kang walang binigay ni 5 duling para sa anak mo. Ni minsan hindi mo siya dinalaw. Tapos ngayon magpapakita ka para magmalaki na may karapatan ka? Ano naman? Nagmatigas pa si Ken. Hindi naman nagugutom ang bata, di ba? Nandyan ka naman. Tsaka hindi ka pa nagsasampa ng child support. Gagawin ko na. Kayo ng nanay mo nagsabi no na tutulong kayo ng kusa. Nasaan? Asan ang tulong na yon? Biglang pumasok sa isip ni Emily ang isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Sandali. Hindi ba sabi mo bago tayo maghiwalay, buntis na yung bago mo? 1 taon nang lumipas, Ken. Nasaan ang bata? Oh, bakit? Elepante ba yung si Carla at napakatagal manganak? Biglang tumigas ang mukha ni Ken. Parang may tinapakang lihim na ayaw nitong mabunyag. Ano bang pakialam mo? Hindi natin pag-uusapan yan. At doon, mas lalo pang tumingkad ang kutob ni Emily. May tinatago si Ken at halatang hindi maayos ang lahat sa bago nitong buhay. Iwan mo na yung lalaki mo kung sino man siya. Naninindak na sabi ni Ken. Kung magsasampa ako ng kaso, pawawalan kita ng karapatan bilang ina at kukunin ko ang anak ko. Natahimik sandali si Emily. Hindi dahil natakot siya sa salita ni Ken, kundi dahil alam niyang walang puso ang lalaking ito at kaya nitong gumawa ng gulo. Selos lang yan, Ken. Huwag kang magpanggap. Hanggang ngayon, wala ka pa rin namang pakialam kay Tommy. Matatag na sabi niya rito. Basta tandaan mong sinasabi ko. Ayoko nang makinig sa mga kasinungalingan mo. Umalis ka na. Makikita mo lang ang anak mo kapag nandito siya. Nahihirapan pang umalis si Ken. Tila gusto pang manatili para manginis. Pero sa huli, napilitan din itong lumabas ng inuupahan niyang maliit na apartment. Pagkaalis ni Ken, napaupo si Emily. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang muli ang pagiging walang laban. Paano kung totohanin ni Ken ang pagbabanta? Paano kung gumawa ito ng paraan para guluhin ang tahimik na buhay nila ni Tommy? At sa kabila ng lahat, isa lang talaga ang laman ng puso ni Emily. Si Walter. Kung sana lang may paraan para gumaling siya. Kung sana'y makalakad ulit ito. Parang imposibleng pangarap, pero kahit ganon, hindi tumigil si Emily sa paghahanap ng paraan. Naisip niyang kailangan niyang kumilos ng mas maaga. Hindi pwedeng puro pag-asa lang. Kailangan niya ng pera. Malaking pera. Kaya isang araw, lumapit siya sa direktor ng restaurant, si Mr. Gonzales. Hindi naman ito masamang tao pero hindi rin basta-bastang nagbibigay ng pera, lalo na ng malaking halaga. Sir, pwede po bang makahiram? Mahinahong sabi ni Emily. Kailangan ko lang po talaga. Pero umiling lang ang direktor. At lumabas sa Emily sa opisina ng luhaan. Sa hallway, may humarang sa kanya. Si Donna.
Mag-usap tayo. Sa tingin ko may bagay akong maiaalok sa'yo. Tusong sabi ni Donna. Pinunasan ni Emily ang luha niya at tumingin dito. Hindi ko alam kung anong kailangan mo pero kailangan ko ng pera. Exactly, at pwede kitang tulungan. Pero syempre, may kapalit. Napangisi si Donna. Dinala siya ni Donna sa washing area, ang lugar kung saan siya nagtatrabaho araw-araw. Parang sinadya nitong doon sabihin ang masamang balak. Alam mo naman, 'di ba? May mga taong gustong ipasarang restaurant na to. Pareho lang ng negosyo, parehong kilala. Sa panahon ngayon, isa lang ang pwedeng mabuhay. Tinitigan siya ni Emily. May masamang kutob na agad siyang naramdaman. Ayokong madami ang pangalan ko, kaya kailangan ko ng ibang tao. Isang taong sisira sa pagkain. Natulala si Emily. Ano? Kailangan mo ng pera, di ba? At ang tunay kong employer magbabayad ng malaki. Kapag nagsarang restaurant na to, isasama kita sa kabilang establishment. Parang tumigil ang mundo ni Emily. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi ako kikita ng pera sa ganyang paraan. At kapag may nangyari, ako naman ang sisisihin mo, hindi ba? Tumawa si Donna. Of course! Ganun talaga yun. Ano ka ba? Nilapitan siya ni Donna. Halos pabulong pero puno ng laso ng boses. At isa pa, hindi ka na pwedeng tumanggi. Alam mo ng sekreto ko. Ibig sabihin, kasali ka na. So wala na akong choice? Matalino, 'di ba? Magaling ako magplano. Pagkatapos ay inilabas nito ang isang maliit na pakete. Yon ay may lamang puting pulbos. Heto ang una mong gagawin. Ihalo mo to sa pagkain ng ilang customer. Laxative lang naman yan. Walang mamamatay. Magkakaroon lang ng bad reviews ang restaurant. Nanginig ang mga kamay ni Emily. Hindi niya halos maramdaman ang paghinga niya. Oh, bilisan mo na. Naghihintay pang mga hugasin kahapon, oh. Sa labas, tila normal ang takbo ng lahat. Pero sa loob ni Emily, gumuho ang katahimikan. Habang pasa ng takot at pagkalito, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan niya kina Walter at Aling Martha. At sa bawat pagbisita niya roon, lalo siyang hinihikayat ng maglola na lumipat na kasama si Tommy. Iha, dito ka na lang tumira kasamang anak mo. Makakatipid ka sa upa. Ako rin ang susundo kay Tommy kung kinakailangan. Mas mabuti rito, sabi naman ni Walter. Hindi ka na mahihirapan at hindi ka na rin mag-iisa. At totoo nga naman, mukhang sumigla si Aling Martha mula nang dumating si Tommy sa buhay nila. Parang may bagong ilaw na pumasok sa bahay na dati puro lungkot lamang. Pero kahit alam ni Emily na mabuti ang alok na yon, nag-alinlangan pa rin siya. Takot na takot siyang magkamali na naman dahil minsan na siyang nagtiwala at minsan na rin siyang nadurog. Hindi pa man nakaka-recover si Emily sa unang utos ni Donna, may panibago na naman itong ibinigay na gawain. Mas delikado at mas mapanganib. Isang malaking event ang gaganapin sa restaurant. Isang reception para sa mayor. Mahigpit ang bilin. Walang seafood sa menu. May bisita na may matinding allergy. Pero hindi yun ang gusto ni Donna. Sa halip, ginamit niya yon bilang pagkakataon. Alam ko sinong allergic at eto, ang gagamitin natin. Isang concentrated na solution, isang patak sapat para magdulot ng kaguluhan. Isipin mo, kung mapoison ng isang VIP, hindi matatakpan ng skandalong to, nasasabik na sabi ni Donna. Iniabot niya ang vial kay Emily. Ilalagay mo to sa iinumin niya, mineral water o kape sa dulo ng dinner. Huwag ka magkakamali ah. Tahimik na tinanggap ni Emily ang vial, pero sa loob niya, may desisyon na siya. Hindi siya papatay, hindi siya sisira ng buhay. Alam niya kung gaano kahalaga ang restaurant kay Mr. Gonzales. Isang simpleng kusinero noon na pinaghirapan ng lahat. Hindi niya hahayaang masira yon. Kaya gumawa siya ng sariling plano. Nang humingi si Donna ng inumin bago magsimula ang event. Bigyan mo nga ako ng sparkling wine. Kailangan ko ng pampalakas ng loob. Mataray na utos ni Donna. Tahimik na tumalikod si Emily at doon ibinuhos niya ang laman ng vial sa baso ni Donna. Isang lagok lang na paubo ito.
Namula ang mukha ni Donna. Ano to? Unti-unting namaga ang kanyang mukha. Nahirapang huminga. Sa wakas, lumabas ang sekreto niya. Mayroon din siyang allergy. Buti na lang, hindi siya namatay. Pero sapat na yon para takutin siya. Para iparamdam sa kanya ang panganib ng sariling balak. Sa gabing yon, naging matagumpay ang reception. Masaya ang mga bisita. Maayos ang serbisyo at umaasa ang lahat sa malaking tip. Pero si Emily, alam na niya ang katotohanan. Hindi na siya babalik sa trabahong yon. Tahimik niyang tinapos ang huling hugasin, pinunasan ang plato at inayos ang lahat sa lugar. Parang isang tahimik na pamamaalam. Lumipas ang weekend at dumating ang Lunes. Isang tawag mula kay Donna. Akala mo ba maloloko mo ako? Huy, buhay pa ako. At ngayon, wala ka ng trabaho. Tahimik lang si Emily. Mas okay na mawala ng trabaho kaysa maging mamamatay tao. Kalmado niyang sagot. Sandaling natahimik si Donna. Isa pa, kahit wala to, tatanggalin mo rin naman ako. Oh, mas matalino ka pala kaysa sa akala ko. Lumayas ka na at huwag ka nang babalik. At ganun lang, natapos ang trabaho ni Emily. Paglabas niya ng restaurant, isang bagong problema ang naghihintay. May pera siya pero sapat lang para sa isang buwan na renta. At pagkatapos, ano na ang susunod? Nang ikwento niya ang lahat kina Walter at Aling Martha, hindi sila nagdalawang isip. Hindi na pwede yan, iha. Dito na kayo tumira. Tsaka mas makakatipid ka. Hindi ka na mag-iisa. At sa tulong ng mga kapitbahay, nailipat ang mga gamit ni na Emily at Tommy sa bahay ni na Walter. Isang bagong simula, isang bagong tahanan, pero may isang taong hindi natuwa. Ang dating landlady ni Emily. Agad niyang ibinigay ang bagong address ni Emily kay Ken, kapalit ng malaking halaga. At dahil doon, hindi mapakali si Ken. Kinabukasan, maaga ulit pumasok si Tommy sa daycare. May performance ito mamaya. At sa Emily sa unang pagkakataon, medyo gumaan ang pakiramdam. Hindi na niya kailangan magpaalam kay Donna. Wala na siyang boss. Pero habang pauwi siya, may sumusunod sa kanya. Si Ken. Ken, anong ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong. Gusto ko lang malaman kung saan ka nagpupunta. Ex-wife mo na ako. May bago ka ng pamilya, di ba? Wala kang pakialam. Pumasok ito sa loob ng apartment at doon nakita niya si Walter na naka-wheelchair. Wow, ang sweet naman. Tumatawang sabi ni Ken. Nagkabalikan ng lovebirds. Wala kang pakialam. Mas lalaki pa yan kaysa sayo at marunong magmahal hindi katulad mo. Biglang nanlisik ang mga mata ni Ken. Sigurado ka bang anak ko yan? Baka matagal na kayo nagkikita. Ako pa ang naging tanga. Parang sinaksak muli ang puso ni Emily. Hintayin mo ang kaso. Hindi ko pababayaan ang anak ko sa isang immoral na ina. Mas mabuti pa sa boarding school. Pagkaalis ni Ken, tuluyan ang bumigay sa Emily. Hindi niya mapigilan ang pagluha. Alam niyang sinasadya siyang saktan at wala siyang magawa. Lumapit si Walter. Emily, hindi pwedeng umiiyak ang nanay sa recital ng anak niya. Kailangan maganda ka doon. Napangiti si Emily sa gitna ng luha. At unti-unti siyang kumalma. Nag-ayos siya, isinuot ang paborito niyang damit, ang damit na tinahipan niya noong prom. Inayos ang buhok, nag-makeup at nagtungo sa event. Si Aling Martha sana ay sasama pero naiwan ito sa bahay. At doon, nagniningning si Tommy. Mas magaling siya kaysa sa ibang bata, mas confident, mas buhay. At nang matapos ang sayaw, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Lumapit ang coach. Ikaw ba ang nanay ni Tommy? Opo. May talentong anak mo. Hindi yan tinuturo. Natural yan. Napangiti si Emily. Ngayon ko lang nakita ang side na to ng anak ko. Dalhin mo siya sa studio ko, sabi ng coach. Pwede siyang maging professional dancer. Mananalo siya sa competitions. Inabot nito ang business card. Huwag sayangin ang talent niya. Tinanggap yon ni Emily habang bahagyang yumuko. Gagawin namin ang lahat. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng problema, may liwanag pa ring sumisilip. Natapos ang programa, pero hindi pa rin makapaniwala si Emily sa mga narinig niya.
Ang simpleng dance number ni Tommy naging daan para may mabuksang bagong oportunidad sa harap nila. Pero gaya ng dati, kasunod ng pag-asa ang pag-aalala. Sa totoo lang po, wala pa po akong trabaho ngayon, kaya baka mahirapan akong babayaran ang dance lessons ni Tommy, nahihiya niyang sabi. Ngumiti naman ang coach, isang maaliwalas at mabait na ngiti. Huwag mong alalahanin yan, tuturuan ko si Tommy ng libre. Napatingin si Emily sa kanya. Tila hindi agad makapaniwala. At tungkol naman sa gastos, costume, biyahe at iba pa, may gustong kumausap sa'yo. Mula sa gilid, lumapit ang isang elegante at magandang babae. Maayos ang bihis, halatang may kaya sa buhay pero magiliw ang dating. Siya pala ang nanay ng batang kapareha ni Tommy sa sayaw. Hi, ako si Lynn. Mama ako ni Melissa. Please, huwag kang tumanggi sa sasabihin ko. Tahimik na nakinig si Emily. Napakahirap humanap ng lalaking partner sa ballroom dancing. Minsan mas mahirap pa kaysa bumili ng kotse o ng bahay. 3 taon na kami naghahanap ng tamang kapares para kay Melissa. At maniwala ka, alam namin ang sinasabi namin. Tumingin si Lynn kay Tommy na noon ay masayang nakikipag-usap kay Melissa. Napakagaling ng anak mo. May natural siyang talento. Handa kaming sagutin ang costume at travel expenses niya. Normal na practice na rin naman yan sa ganitong klase ng competition. Payagan mo lang sana siyang maging partner ng anak ko. Hindi agad nakasagot si Emily. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil matagal na siyang hindi nakakatanggap ng ganitong klase ng kabaitan. Nako, kung ganun po di sige, pumapayag ako. Lalong dumiwanag ang mukha ni Lynn. Salamat, bagay na bagay silang dalawa. At sa halos wala pa kang training, parang natural na silang magkapares. Kapag nahasa pa yung mga batang yan, makakasali tayo sa championship. Kumpiyansa na sabi ng coach. At sigurado akong may mauuwi silang medalya. Nagpalitan sila ng contact details at hindi lang yon. Kung kailangan, pwede ko rin kayong ihatid sa classes kay Tommy at ikaw para hindi ka na mahirapan. Sa dami ng biglang tulong na dumarating, halos hindi na alam ni Emily kung ano ang dapat niyang maramdaman. Pasasalamat, pag-asa, at kaunting takot na baka panandalian lamang ang lahat. Pag-uwi nila, halos hindi mapigilan ni Tommy ang saya niya. Ma, gusto ko na talagang mag-dance. Ang saya pala, gusto ko pa. Dahan-dahan lang anak, pero masaya si Mommy para sa'yo. Habang lumalaban si Emily sa araw-araw na hirap ng pagiging magulang, lumalakas din ang loob ni Tommy dahil sa bagong pangarap na nabubuo sa puso niya. Samantala, sa restaurant na iniwan ni Emily, hindi pa rin tumitigil si Donna sa paninira. Patuloy nitong sinisira ang reputasyon ng restaurant at pilit na itinutulak pababa ang negosyo. Pero sa kabila ng lahat, hindi nito tuluyang natutupad ang plano. At isang araw, biglang tumawag ang mismong may-ari, si Mr. Gonzales. Hello? Emily, ako ito, si Mr. Gonzales. Seryoso pero mahinahong sabi ng negosyante. Pwede bang malaman kung bakit ka talaga umalis? Nagulat si Emily. Hindi niya inaasahang tatawagan pa siya nito ng personal. Hindi po kami nagkasundo ni Donna, sir. Yun lang ba? May iba ba siyang sinasabi? Wala naman po. Hindi ko maintindihan kung bakit pakakawala ng isang mabuting empleyado. Kung gusto mong bumalik, tatanggapin kita ulit. Napatigil si Emily. Parang biglang may bumukas na pinto sa gitna ng kadiliman. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ni Walter at Aling Martha, ikinuwento ni Emily ang lahat. Ang tawag ni Mr. Gonzales, ang mga ginagawa ni Donna, at ang unti-unting pagkasira ng restaurant. Tahimik na nakikinig si Walter, pero maya-maya'y bigla itong napatingin kay Emily. Sandali, hindi mo ba talaga alam? Alam ang alin? Yung kalabang restaurant, kay Helen yun. Natahimik si Emily. Parang may bumagsak na mabigat sa harap niya. Ako ang nagplano ng restaurant na yun. Ako ang nag-isip ng concept. Ako ang bumuo ng lahat. Pero dahil ang tatay niyang naglabas ng puhunan, ako rin ang naisang tabi. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Napailing si Walter. Ngayon, baka pwede natin niyang gamitin, pabor sa atin. Paano?
Gusto mo bang talagang bumalik sa trabaho? Oo, mahal kong restaurant. Mabait si Mr. Gonzales. At sa ligay ko wala naman akong maraming pagpipilian. Wala akong natapos, wala akong sariling bahay, at may anak akong binubuhay. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Emily. Tahimik na tumango si Walter. Parang may inaalala itong isang bagay. Yung administrator ninyo, si Donna, matangkad ba? Morena? Maganda at laging nakaalahas? Oo, bakit? Napangisi si Walter. Hindi yun masayang ngiti, kundi ngiti na may ibig sabihin. Nakita ko na siya dati, sa kasal namin ni Helen. Ano? Tita siya ni Helen. Mas batang kapatid ng nanay niya. Magkaibigan silang dalawa. Magkalapit din kasi ang edad nila. Napahawak sa Emily sa kanyang noo. Parang doon nagdikit-dikit ang mga piraso ng palaisipan. Ibig sabihin, matagal na palang may ahas sa loob ng restaurant. Exactly, at baka hindi alam ni Mr. Gonzales. Nag-isip si Emily. May pruweba ba tayo? Meron siguro. May mga lumang litrato at video ako. Hindi man eksaktong ebidensya ng sabuatan pero sapat para patunayan ang koneksyon nila. Kung ganoon, nasaan? Nasa lumang bahay namin sa probinsya. Yung maliit naming rest house, nandun lahat ng negatives, albums at mga lumang tape. Mahilig ako nun sa film photography, hindi ba? Napatingin si Emily sa kanya. Sige, pupuntahan ko. Mag-ingat ka. Matagal nang walang tao ron. Malamang may nakatira na rong mga palaboy o kung sino man. Mula dun sa estasyon, may dadaanan ka pang masukal na daan. Tahimik si Emily pero buo na ang pasya niya. Kinabukasan pagkatapos ihatid si Tommy sa daycare. Sumakay siya ng bus pagkatapos ay tricycle. At sa huli, naglakad sa makitid at masukal na daan papasok sa lumang lote. Halos 3 oras ang ginugol niya bago niya narating ang bahay. Luma na ito, napabayaan, makapal ang alikabok sa labas, may mga damong tumubo sa paligid. Pero may kakaiba siyang napansin. May usok na lumalabas mula sa lumang tubo ng kalan. May tao sa loob. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi at binuksan ang pinto. Pero pagpasok pa lang niya, may humarang agad na babae. Gusgusin ang damit, magulong buhok at halatang pagod sa buhay. Anong kailangan mo dito? Bakit may susi ka? Bahay mo ba to? Walang para sa'yo rito. Defensive na sabi ng babae. Dito kami nagpapalipas ng panahon na wala kaming matuluyan. Nauutal pang sabi nito. At hindi kami aalis. Napahinga ng malalim si Emily. Hindi siya nakipagtalo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko kayo palalayasin. May kukunin lang ako. Yung may-ari ng bahay, hindi na kasi makalakad. Kailangan lang namin ng ilang gamit. 5 minuto lang tapos aalis na ako. Biglang lumambot ang mukha ng babae. Hindi na makalakad? Kawawa naman. Oo, edi sige, pumasok ka. At sa kanya ipinakilala ang sarili. Ako si Wilma. Yung nasa likod, si Kelly at si Ben. Nakita ko lang yung ekstrang susi dito sa spare room. Taga Karatig Bayan ako. Pinalayas ako ng mga anak sa pagkabinata ng asawa ko pagkatapos niyang mamatay. Nawalan ako ng matitirahan tapos sila sumama na lang din sa akin. Tinuro niya ang 2 pang taong nasa loob. Mga mukhang pinagdaanan din ng panahon at kahirapan. Wala namang dumadating dito, sabi pa ni Wilma. Kaya dito muna kami sumilong. Nag-alaga pa nga kami ng tanim sa tag-init. Napatingin si Emily sa paligid. Bagamat simple at halatang hiniram lang nila ang lugar, maayos naman ang pagkakatira nila. Hindi nila sinira ang bahay. Sa totoo lang parang inaalagaan pa nila. Gusto mo ng kape? May pinakuluan akong dahon din ng bayabas at tanglad dyan, kung gusto mo lang. Sa kabila ng kakaibang sitwasyon, napangiti si Emily. Sige, iinom ako nung pinakuluan mong dahon ng bayabas na may tanglad. Habang umiinom sila, biglang naisip ni Emily ang magiging reaksyon ni na Walter at Aling Martha. At sa totoo lang, alam niyang hindi rin naman nila kayang palayasin ang mga taong ito. Sa tingin ko, kung malaman ni na Walter at ng lola niya na dito kayo tumutuloy, hindi rin naman nila kayo papaalisin, basta alagaan niyo lang ang bahay.
Isipin nyo na lang na pinapayagan kayo. Nanlaki ang mga mata ni Wilma. Talaga? Tuwang-tuwang sabi nito. Talaga? Naku, salamat. Inaalagaan naman namin ito. Pangako, maayos kaming tumira dito. Parang nabunutan ng tinik ang babae. Marahil matagal na rin itong takot na baka isang araw ay hulihin sila o palayasin. Halika, ipapakita ko sa iyo yung bodega. Doon siguro nakalagay ang mga hinahanap mo. Tumayo si Emily at sinundan si Wilma papunta sa maliit at madilim na storage room sa likod ng bahay. Sa likod ng pintuang yon, maaaring naroon ang katotohanang matagal nang nakatago. At posibleng yun din ang maging susi para mailigtas ang restaurant at maibalik ang dangal ng mga taong nasaktan ng nakaraan. Habang papasok si Emily sa loob ng lumang bahay, mas lalo siyang namangha sa nakita niya. Malinis ang buong paligid, walang mga basyo ng bote, walang amoy ng kalat o kaguluhan, walang palatandaan na pinabayaan ng lugar. Sa totoo lang, mas mukhang pang mga pansamantalang bakasyonista ang mga naroon kaysa mga nakikitira lang. Parang sa gitna ng kahirapan, pinipilit pa rin nilang panatilihin ang dignidad nila. Hindi na nagpaabala pa si Emily sa sobrang pag-iisip. Mabilis siyang nagsimulang maghanap sa bodega. At hindi nagtagal, nakakita siya ng isang lumang tumpok ng mga litrato. Maingat na itinabi niya ang mga yon sa kanyang backpack. Bago siya umalis, nagpalitan pa sila ng numero ni Wilma. Napangiti pa si Emily sa isip-isip niya. Kahit ang mga taong walang permanenteng bahay ngayon, may cellphone na rin. Nagpaalam siya at nagtungo na sa terminal. Sa biyahe pabalik, mas magaan ang pakiramdam niya. Parang mas maikli ang oras ng biyahe dahil may hawak na siyang pag-asa. Pagdating niya sa bahay, agad niyang ipinakita kay Walter ang mga nakuha niya. Ikinuwento niya rin ang maayos na kalagayan ng lumang bahay at ang kabaitan ni Wilma. At gaya ng kanyang inaasahan, sinuportahan ni Walter ang desisyon niyang pabayaan na lang doon muna tumira ang mga taong yon. Tama lang ang ginawa mo. Kung maayos naman sila tinaalagaan ng bahay, bakit pa natin sila palalayasin? Matapos pakinggan ni Walter ang mga tape at tingnan ang mga litrato, bigla itong naging seryoso. Tawagan mo ang dati mong boss, magpaset ka ng meeting. Ngayon, hindi na salita ang dala mo. May pruweba ka na. Napatingin si Emily sa kanya. May halo yung kaba at pag-asa. Sa tingin mo ba, mapagtatanggol ko na ang sarili ko? Oo, Emily. Iniligtas mo ako. Ngayon ako naman ang tumutulong sa'yo. Niligtas mo din ako, Walter, pero ngayon hindi na sa mga bully, kundi sa masasamang babae at sa kawalan ng trabaho. Natawa ng mahina si Walter. Ang mga kabalyero naman talaga, laging inililigtas ang babaeng mahal nila. Biglang natahimik si Emily. Unti-unti siyang lumapit. Mahal mo pa rin ba ako, Walter? Tumingin si Walter sa kanya. Diretso, totoo at walang alinlangan. Hindi na wala, Emily. Hindi man practical para sa lagay ko. Hindi man ako dapat humingi ng kapalit pero yun ang totoo. Biglang nanlamig ang mga mata ni Emily. Hindi sa takot kundi sa tindi ng damdamin. Tumigil ka nga. Handa akong pakasalin ka kahit ngayon. Pumunta na ba tayo sa munisipyo? Naluluhan niyang tanong. Napatawa si Walter. Sandali. Ikaw ba ang nagpo-propose sa akin ngayon? Mukhang oo. So papayag ka ba o hindi? Biglang lumakas ang boses ni Walter. Lola! Ikakasal na ako. Pwede mo bang itabi ang mga drama mong parang mamamatay ka na araw-araw? Sigaw ni Walter at masayang masaya ang boses. Nako, buti naman. At isa pa 70 pa lang naman ako, sabi ni Lola Martha. At saka hindi pa ako mamamatay agad. Gusto ko pa ng mga apo. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon na puno ng totoong saya ang bahay. Makalipas ang ilang oras, nagtungo si Emily sa restaurant. May mahirap siyang pag-uusap na haharapin. Sa kabutihang palad, nandoon si Mr. Gonzales at pumayag ito na kausapin siya. Sa loob ng opisina, halos manginig sa kaba si Emily. Pero nang maalala niya ang lahat ng pinagdaanan, nakahanap siya ng lakas. Sir, alam niyo po ba na kamag-anak ni Donna ang may-ari ng pangunahing kakompetensya ninyo?
Biglang napaangat ang tingin ni Mr. Gonzales. Imposible! Hindi ako kukuha ng taong galing sa kalabang negosyo. Kalokohan yan. Hindi makapaniwalang sabi ng kanyang boss. Kaya nga po, baka gusto niyong tingnan ito? Isa-isa niyang inilapag ang mga litrato sa mesa. Tahimik na sinuri yon ni Mr. Gonzales. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Kaya pala, matagal ko nang iniisip kung sinong traidor sa loob. At all this time, si Donna pala. May isa pang litratong napansin si Mr. Gonzales. Sandali, hindi ba siya yung chef? Napakagaling nun. Nasaan na kaya siya ngayon? Hindi agad sumagot si Emily. Ano ang gusto mong kapalit ng impormasyong ito? Tanong ni Mr. Gonzales habang tiningnan siya sa mga mata. Wala po, hustisya lang. At pagkatapos nun, lumabas si Emily sa opisina. Doon lang niya hinayaang manginig ang katawan niya sa sobrang tensyon at adrenaline. Maya-maya'y kailangan na naman niyang sunduin si Tommy sa daycare. Pero hindi pa doon natapos ang araw. Kinagabihan, muling tumawag si Mr. Gonzales. Gusto raw siyang makita ulit. Inanyayahan siya ni Emily sa bahay ni Walter. At nang makita ni Mr. Gonzales si Walter sa kusina, nakaupo sa wheelchair, agad nitong naintindihan ng lahat. Para ba sa operasyon niya ang perang hinihiram mo noon? Opo, Mr. Gonzales. Sige, papahiram ko sa inyo. Walang interes kung yun ang gusto ninyo. Napangiti si Emily. Parang gusto niyang umiyak sa sobrang gaan ng pakiramdam. Opo, malaking tulong po yun, sir. Maraming salamat. Pero may isa pang mas malaking balita si Mr. Gonzales. Tungkol naman sa restaurant, lalaban tayo pero higit pa ron. Gusto kong bumalik ka, Emily. Bumalik po? Oo, bilang administrator. Kailangan ka ng restaurant. Napahawak sa Emily sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makapagsalita sa sobrang tuwa. Talaga po? Talaga. Ngumiti siya at para bang sa unang pagkakataon may taong tunay na nakakita sa halaga niya. Hindi bilang dishwasher, kundi bilang taong mapagkakatiwalaan. Opo, tatanggapin ko. Napansin ni Emily ang isa pang problema. Sir, may nakuha na po ba kayong dishwasher? Wala pa. Alam mo naman ngayon, mahirap humanap ng tao. Baka po may mairekomenda ako? Nakangiti niyang sabi. At bago umalis si Mr. Gonzales, iniabot nito ang paunang pera para sa operasyon. Huwag niyo nang patagalin pa, marami nang nasayang na oras. Pagkaalis ng bisita, magkahalong tuwa at kaba ang naramdaman ni na Emily at Walter. Kinabukasan, nag-apply sila ng marriage license online. Gusto nilang maging mag-asawa bago pa ang operasyon. At nagsimula na rin si Emily sa bago niyang posisyon bilang administrator ng restaurant. Masayang sinalubong ng staff ang pagbabalik niya. Halata sa lahat ang ginhawang nawala si Donna. Habang inaayos niya ang menu at sistema ng restaurant, may isa pa siyang naisip. Hello, Wilma. Bakit ho? May alok ako sa'yo. Gusto mo bang subukan maging dishwasher sa restaurant? Ako ang magbabantay sa'yo ron at tutulungan din kita sa matitirahan mo. Sandaling natahimik si Wilma. Parang hindi agad makapaniwala. Talaga ba? Oo, pumunta ka dito. Ipapaliwanag ko ang lahat. Kinagabihan, iniwan muna ni Emily si Tommy kina Walter at Aling Martha. Pagkatapos ay sinundo niya si Wilma sa terminal. Nakatayo roon si Wilma. May bitbit na malaking bag at tila litong-lito at alanganin. Parang hindi pa rin makapaniwalang may naghihintay sa kanya. Dinala siya ni Emily sa dati niyang inuupahang apartment. Binayaran niya ang 2 buwang renta ng advance. Masaya si Mr. Gonzales sa bagong dishwasher. At dahil si Emily ang nagrekomenda, binigyan pa siya nito ng bonus. Minsan kapag marunong kang tumulong sa taong tunay na nangangailangan, bumabalik din sa iyo ang biyaya sa paraang hindi mo inaasahan. Hindi nakaligtas kay Ken ang sunod-sunod na pagbabago sa buhay ni Emily. Mula sa dati niyang tahimik at naghihikahos na pamumuhay, unti-unti na itong bumabagon. May bagong trabaho, may bagong tahanan, at higit sa lahat ay may bagong lakas ng loob. At yon ang hindi matanggap ni Ken. Isang umaga, bigla itong sumulpot sa restaurant.
Diretso, walang hiya. Parang dati pa rin siyang may karapatan sa buhay ni Emily. Tingnan mo, pareho tayong nagkamali sa paghihiwalay natin. Panahon na para ayusin natin ang lahat. Kunwari mahinahong sabi nito. Napatingin si Emily sa kanya, halatang hindi na naaapektuhan. Ihiwalayin ko si Carla, magbabalikan tayo. At patatawarin pa rin kita sa mga kasalanan mo, sa pagtataksil mo. Napakunot ang noo ni Emily. Parang hindi niya maintindihan kung saan ang gagaling ang kapal ng mukha ng lalaking nasa harap niya. Anong sinasabi mo, Ken? Ikaw ang nanloko, ikaw ang umalis, hindi ako. Pero tila hindi yon pinansin ni Ken. Ang totoo, nang makita niya si Emily sa maayos na business suit, elegante at mas maganda kaysa sa dati, doon biglang nagising ang pagiging makasarili niya. Natauhan na ako, handa na ako makasama ka ulit habang buhay. Bubuo tayo ulit ng pamilya. Tahimik sandali si Emily. Pagkatapos ay malamig siyang sumagot. Pasensya ka na, hindi ako interesado. Biglang nagbago ang mukha ni Ken. Mula sa pagpapanggap na maamo ay naging madilim at mapanganib. Sige, Naninindak na sabi ni Ken. pero tandaan mo to. Isang araw susunduin ko si Tommy sa daycare at hindi mo na siya makikita pa. Tila gusto nitong makita si Emily na matakot. Pero iba na ngayon ang babaeng nasa harap niya. Hindi na siya ang dating Emily na tahimik lang na umiiyak sa sulok. Sa isang katulad mong ina, hindi dapat lumaki ang bata. Nakikitira ka sa lalaki mo. Wala kang sariling bahay. Ako at ang nanay ko may 2 apartment. Huli ka na, Ken. Matatag na sabi ni Emily. Hindi nagpatinag sa mga pananakot nito. Hindi na gumagana sa akin ang mga pagbabanta mo. Ikakasal ako bukas at magkakaroon na ako ng bahay kasama ang asawa ko. Natigilan si Ken. Parang hindi niya inaasahan na maririnig yun. Kung gusto mo, dumiretso tayo sa korte. Tingnan natin kung sino ang papanigan. Yung ama bang 1 taon nang hindi nagpapakita? Yung hindi nagbibigay ng sustento? O yung ina na araw-araw kasamang anak niya? Nanlisik ang mga mata ni Ken. Yabang mo na ngayon dahil lang sa posisyon mo. O ano, tapos ka na ba? May trabaho pa kasi ako. Kahit kape man lang hindi mo ko aalokin. Di naman tayo ganap na estranghero Pilit pa rin nang iinis ang lalaki. Pero hindi na siya pinansin ni Emily. Wala na siyang oras sa mga lalaking sanay lang mang-abuso at manggulo. At kinabukasan, dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng puso nila. Ikinasal sina Emily at Walter. Simple lang, tahimik pero punong-puno ng totoong pagmamahal. Kasama nila si Tommy. At habang nakangiti ang bata, iniabot nito sa kanyang ina ang maliit na bulaklak. Tinulungan ni Aling Martha na piliin at bilhin. Para sa'yo, Mommy. Napaluha si Emily. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, may bagong simula na siyang hindi itinayo sa galit, padalos-dalos o pag-iisa, kundi sa tunay na pag-ibig. Samantala, lalo pang napalapit si Aling Martha kay Tommy. Sa totoo lang, hindi na lang ito basta batang dumadalaw sa bahay. Para niya na itong tunay na apo. Makalipas ang 2 linggo, isinailalim na si Walter sa operasyon. Mahabang oras ng paghihintay, mahihirap na dasal at walang kasiguraduhan. Pero sa wakas, naging matagumpay ang operasyon. Naging maayos ang resulta at sinabi ng mga doktor na maganda ang posibilidad ng tuluyang pagaling. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatayo si Walter sa tulong ng walker. Unang mga hakbang, mabagal, maingat. Walter! Sa bawat maliit na hakbang niya, parang may bahagi ring gumagaling sa puso ni Emily. Kailangan niya pa rin ng therapy at rehabilitation at muli ay tumulong si Mr. Gonzales. Oh, iho, pakinggan mo ako. Hindi ito simpleng tulong lang. May kapalit ito. Naguguluhan si Walter. Ano po yun? Magpagaling ka. Nakangiting sabi ng negosyante. Tapos magtrabaho ka sa restaurant ko. Kailangan ko ng chef katulad mo. Napangiti si Walter pero may pag-aalinlangan pa rin. Baka may kapansanan pa rin po ako nun. Baka makapagtrabaho ako pero baka kailangan ko ng tungkod. Di, ayusin natin ang kusina. Gagawin nating espesyalidad ng restaurant ang chef na may tungkod. Natawa sila.
Pero sa likod ng biro, totoo ang tiwala ni Mr. Gonzales kay Walter. Naniniwala ako sa'yo at naniniwala ako sa medisina. Samantala, habang mas tumitibay ang posisyon ni Emily bilang administrator, mas marami rin siyang nalalaman. Madalas na siyang ihatid ni Mr. Gonzales pauwi pagkatapos ng closing. Habang nasa biyahe, napag-uusapan nila ang mga kailangang ayusin sa restaurant. At doon niya nalaman na hindi lang pala siya ang pinipilit ni Donna noon. May 2 pang empleyado ang dati ring napilitang magsumbong kay Donna dahil sa takot. Pero ngayon ay wala na ito sa poder, malaya na rin silang magsabi ng totoo. Dahil sa impormasyong yon, lalo pang nabaon sa problema si Donna. At nang mawalan ito ng silbi kay Helen, mabilis din itong nawalan ng pabor sa pamangkin niya. Lalo na't si Helen mismo, unti-unti nang nilalamon ng alak at sariling kapalpakan. Pagkalipas ng 6 na buwan, tuluyan ang nagsara ang restaurant ni Helen. Opisyal itong isinailalim sa bentahan matapos ideklarang bankrupt. At doon na rin lumabas ang katotohanan na marami na pala itong utang sa iba't ibang tao bukod sa syudad, gamit ang pangalan at reputasyon ng ama nito. Samantala, tuluyan ang natapos si Walter sa rehabilitation. Inalis na ang disability status niya. At unti-unti siyang bumabalik sa buhay na minsan ay nawala sa kanya. Sa simula, sa bahay lang siya nagluluto. Paunti-unti, mga simpleng putahe muna. Hanggang isang araw, inimbitahan niya si Mr. Gonzales para tikman ang mga luto niya. Grabe! Itong hinahanap ko. Kailangan maisama agad ito sa menu. Puno ng paghanga na sabi ng negosyante. Napangiti si Walter. Hindi ka lang magaling. Ipinanganak ang chef. Ngayon ay siguradong sigurado na ako. Pumapalakpak na sabi pa ni Mr. Gonzales. At hindi nagtagal, bumalik si Walter sa propesyon niya. Hindi na bilang lalaking wasak, kundi bilang chef na muling binuhay ng pag-ibig, tiyaga at pangalawang pagkakataon. Samantala, patuloy ring umaangat si Tommy sa ballroom dancing, kasama si Melissa. Sunod-sunod ang panalo nila sa mga kompetisyon. Lahat sila'y naging tagahanga at tagasuporta ng mga bata. At si Lola Martha, sa sobrang pagsubaybay niya sa mga sayaw ni Tommy, natutunan na rin niya ang mga termino sa ballroom dancing. At hindi nagtagal, sumali na rin siya sa adult dance group sa parehong studio. Napapangiti na lang si Walter habang pinapanood ang lola niyang namimili ng dance shoes. Hindi niya inakalang sa edad nito, mas lalong mamumulaklak pa ang saya ng buhay. At hindi niya rin inakalang darating pa ang panahon na magiging ganito siya kasaya ulit. Lalo na nang isang araw, lumapit si Emily sa kanya. May kakaibang ningning sa mga mata. Walter, may sasabihin ako sa'yo. Huminto sandali ang mundo ni Walter. At sa sumunod na mga salita ni Emily, lalo pang naging buo ang pamilyang minsan ay muntik ng hindi mabuo. Emily, anong meron? Ngumiti si Emily. Ngiti na may halong kaba pero mas nangingibabaw ang saya. Buntis ako. Parang huminto ang oras. Hanggang sa unti-unting napangiti si Walter. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon na puno ng luha ang kanyang mga mata. Totoo ba? Oo, mahigpit siyang niyakap ni Walter. Parang ayaw na niyang bitiwan pa. Parang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng takot, biglang nagkaroon ng saysay. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong buhay. Sa tabi nila, nakatingin si Tommy. Hindi niya palubos maintindihan ng lahat, pero ramdam niya na may magandang nangyayari. Magkakaroon na po ako ng kapatid? Oo anak, kuya ka na. Tumalon si Tommy sa tuwa. Tuturuan ko po siyang sumayaw. At sa sandaling yon, kompleto na ang pamilyang minsang nawasak. Lumipas ang mga buwan at lalo pang naging maayos ang buhay nina Emily at Walter. Sa restaurant, lalo pang sumikat ang mga putahe na luto ni Walter. Dinadayo pa ito ng mga tao. Hindi lang sa lasa, kundi dahil sa kwento ng chef na hindi sumuko. Si Emily naman ay patuloy na pinapatakbo ang restaurant ng maayos. Mas naging maunlad ang negosyo, mas naging maayos ang samahan ng mga empleyado. At si Wilma, hindi na lamang dishwasher. Unti-unti na rin siyang natutong magluto.
At sa tulong ni Emily, nagkaroon siya ng bagong buhay. At sa kabila ng lahat ng ito, unti-unting nawala sa buhay nila ang mga taong minsang sumira sa kanila. Si Ken, sinubukan pang manggulo sa umpisa pero nang matalo sa korte, tuluyan na rin siyang nawala. Wala na siyang laban sa isang ina na pinatunayan ang kanyang pagmamahal araw-araw. At si Donna ay hindi na muling nakabangon dahil ang kasamaan, kahit gaano pa ito katagal maitago, laging may katapusan. Sa buhay, hindi mo kontrolado kung sino ang mananakit sa'yo. Hindi mo kontrolado kung kailan ka iiwan. At hindi mo kontrolado kung kailan ka babagsak. Pero may isang bagay kang hawak, ang desisyon kung babangon ka o hindi. Dahil ang tunay na lakas, hindi nasusukat sa dami ng beses na hindi ka nasaktan, kundi sa dami ng beses na pinili mong bumangon kahit ubus ka na. At tandaan mo ito, hindi lahat ng nawawala sa iyo ay kawalan. Minsan, ang pagkawala ng maling tao sa buhay mo ang simula ng tamang buhay na matagal mo nang hinihintay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.